So why don't you try something new? Kung noon palagi kang nakahiga, palagi kang nakasandal, ngayon baka gusto mo namang tumayo. So what I'm trying to say is, huwag ka mag-stick sa isang posisyon. Kasi yung paiba-iba kang posisyon, pwedeng mag-improve yung iyong pelvic muscle. Maitim ba skin? Underarm at singit mo? K-Skin ang bahala sa'yo. Premium ang ingredients, paraben-free and sulfate-free, and FDA-approved, kaya safe for everyone. With K-Skin, ibalik ang alindog mo. Huwag nang magpahuli. Hi guys! Welcome back to our channel. Kumusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo. At sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, my name is Cheryl Ting. At kung bago lang po kayo sa channel na to, pwede po bang makahingi ng isang favor to please consider to subscribe dito po sa ating channel. And also, wag niyo na rin po sanang kalimutan i-like and i-follow ang ating Facebook page official and also ang ating TikTok account, Cheryl Ting. Maraming salamat po. And for today's video is let's talk about, alright, to be clear po there is no right or wrong na way kung papaano kayo nagpaparaos or papaano kayo nagsasarili. Kasi ang mahalaga dyan, kung papaano ninyo ginagawa, kumbaga yung journey ang mas mahalaga dyan kesa doon sa destination. Marami pong studies na nagsasabi, may mga video na rin po ako nagawa ng mga benepisyo kapag ikaw ay nagsasarili. Pwede nyo pong panoodin dito. So hindi po natin madi-deny, according, scientifically believed, na marami talagang nakukuhang benepisyo sa pagsasarili. But let's be real, kaya ka nagsasarili dahil alam mong ang sarap-sarap ng pakiramdam pagka nakatapos ka, diba? Gagawin mo yung paraan na sa tingin mong okay sa'yo. So wala pong masamang paraan para sa'yo para ikaw ay magsarili at makatapos ka. So normal po kung ikaw ay gumagamit ng unan, kakabayuhan mo ito para imaginein na ito ay tao, no? So nakakaramdam ka ng kiliti sensation na i-stimulate yung brain mo na para kang nakikipag kapag ginagawa mo ito. Kung hindi naman, may mga lalaki rin po na gumagamit ng toys o yung iba nanonood ng porn para lang makaraos sila. Now, let's talk about ano pa ba yung ibang techniques para yung inyong self-pleasure ay mag-next level. Number one, pwede mong i-change yung position mo the way kung paano ka nagsasarili. Maaring nasanay ka ng nakahiga or nakaupo na lang palagi. So why don't you try something new? Kung noon palagi kang nakahiga, palagi kang nakasandal, ngayon baka gusto mo namang tumayo. So what I'm trying to say is, huwag ka mag-stick sa isang posisyon. Kasi yung paiba-iba kang posisyon, pwedeng mag-improve yung iyong pelvic muscle. At once na nag-improve yung iyong pelvic floor muscles, pwedeng mag-improve yung iyong blood flow papunta doon sa iyong ari. So yung pagpapalit-palit ng position mo, kung paano ka nagpaparaos, hindi lang po iyan makakatulong para dito, kundi nakakatulong din po ito para ma-improve pa yung iyong erections. Dahil napapalakas mo nga ang iyong pelvic floor, kasama talagang nai-improve din dyan ang iyong pagtigas. Number 2, pakiramdam mo ba dun sa mga nag-workout, nag-gym, pagkatapos mo bang mag-workout, nakakaramdam ka ng something libog sa katawan mo? If you say yes, yes, meron pong dahilan kung bakit ganyan ang nararamdaman mo. Kapag tayo po ay nag-workout, tapos na tayo, no? Nagre-release po tayo ng magandang hormones. Ito po yung adrenaline and yung dopamine. Ang dopamine po, yan po yung AKA, the so-called feel-good hormone. Ito po ay isang chemical na nire-release natin kapag nakakaramdam tayo nito. Dahil nga nag-release ka ng ganyang hormone sa katawan mo, yaan yung excellent na chemical para pagtrabahuan mo yung self-pleasure mo. Dahil ang endorphins mo are quite high, of course, yung blood flow mo is great. And your pelvic floor muscles are completely relaxed. So yan po ang dahilan kung bakit minsan pagkatapos natin mag-gym or mag-workout, mga pababae man or mga palalaki, nakakaisip tayong magpa What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pambabae, meron din po tayong pang-lalaki. Another thing, kung nasanay kang paglaruan ang iyong saging sa pamamagitan lamang ng iyong kamay or paghahump doon sa unan,
Now, bakit hindi mo subukan gumamit ng mga laruan? Ang mga S-toys po, hindi lang po ginagamit yan ng mga kababaihan. May mga lalaki rin po talagang may sariling toy na nakadesign para sa kanila. Meron yung parang shape ng flashlight na kapag ipinasok mo yung iyong alaga doon, ipakiramdam mo may masikip na area na parang ari ng babae. Meron din namang mga vibrator talaga. Recent years po, nag-increase talaga yung mga lalaking gumagamit ng vibrator doon sa kanilang alaga. Kasi may mga lalaki din pong nakadiskubre na masarap talaga pala itong gamitin. Another thing, pwede nyo rin i-incorporate yan doon sa inyong lubot. Yes, may mga kalalakihan din po na normal sa kanila na ginagawa, na i-incorporate, hindi lang basta doon sa kanilang alaga, but also doon sa lubot. Gamitin ito para mas madali silang makatapos. Hindi lang po ito doon sa mga hindi straight, but marami pong straight na kalalakihan ang gumagawa nito. Dahil alam nyo po ba na merong masarap na parte dyan sa loob ng inyong lubot na pag na-stimulate nyo ng tama, ay nakaka-pleasure talaga. Yan po doon sa prostate ng mga kalalakihan. So once na na-stimulate mo ng tama yan, mind-blowing talaga yan. Alam na alam yan ng mga kapatiran natin na hindi mga straight. So may mga toys po na pwedeng mag-massage dyan para ma-stimulate ng gusto. Again, even mga straight na kalalakihan, marami pong may alam nito. At normal lang yan. Maari kasing in-explore lang talaga nila ng gusto yung kanilang mga parts underneath. Last one, pwede nyo rin subukan gawing magsarili with your partner. Ang pagsasarili po, alam natin na para sa sarili natin, para i-pleasure natin. Ang nangyayari, itinatago ninyo doon sa mga wives ninyo. Kung kaya nyo naman i-communicate doon sa partner ninyo at okay naman sa kanya yan, pwede nyo naman gawin yan ng kasama sila. Sa ibang couple, very intimate po yung mga experience na yan. So, bakit hindi nyo subukan kasama yung inyong mga partner? Lalo na kung pareho kayong pagod or si Mrs. mas sobrang napagod sa'yo, ayaw niyang magpagamit. So, pwedeng gawin mo yan katuwang si Mrs. na hindi na masyado mastorbo yung pagod ni Mrs. So, better talaga na mas mag-focus tayo dun sa pleasure, hindi lang doon sa orgasm. Kasi diba usually kapag ginagawa natin yan, without your partner or with your partner, lagi tayong nakafocus doon lang sa makatapos tayo. Pero yung journey, yung pleasure, minamadali natin minsan. So most people, ginagawa to para mag-release. But please allow yourself to focus on the moment. Moment ng intimacy between you and yourself. So ang bottom line ng video natin, wala pong masama kung papaanong paraan mo gusto magsarili. As long na wala kang ginagambalang tao, wag sobra-sobra. Hindi naapektuhan yung pang-araw-araw na routine mo, na trabaho mo, at yung relasyon mo sa family mo, wala pong masama. Scientifically study, maganda po ang idinudulot ng pagsasarili sa katawan. So, may natutunan ka ba sa mga tips na napag-usapan natin ngayon? At kung nagustuhan mo ang ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan sa tingin yung matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you in our next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!